Kababayan, hindi po ito pang-aatake, ano? Para lang ipakita ko sa inyo, may mga aral, wala sa Biblia, hindi tinuturo ng Biblia. Kaya, kung alin lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang ating tatanggapin, yun lang ang ating sasampalatayanan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol. Ituro niyo sa kanila ang lahat ng bagay na aking iniutos sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayon, umpisahan natin. Ang unang aral niya, bautismo, mga kapatid. Anong katunayan ang unang aral ni Kristo sa isang dating hindi mananampalataya? Pero pag nakinig sa Kanya at sumunod sa Kanya, ang unang aral ay bautismo. Alam nyo, si Pablo, yung Apostol Pablo pinag-uusapan sa mga relihiyon. Yan po, hindi dating Kristiyano yan. Yan po ay miyembro ng Judaismo, si Apostol Pablo. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung nasa panahon na siya'y nasa relihiyon ng mga Hudyo, ang ginagawa ni Pablo, inuusig niya yung iglesyang itinayo ni Kristo. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Sabi ni Pablo. Ngayon, mula sa relihiyon ng mga Hudyo, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Nung tawagin siya, ang unang-unang sinabi kay Pablo, 22:16 ng Gawa. Pakinggan niyo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang unang-unang ipinapasunod po kay Pablo, nung matawag na siya bilang isang kaanib sa iglesia, ang sabi po ni Ananias sa kanya, bakit ka nagtitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang unang utos na ipinapatupad ng Diyos kay Pablo nung siya'y umalis sa Judaismo at tinawag siya ng Diyos, magtindig ka, magbautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ng Biblia, hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, ito po ang patunay na ang unang utos ay bautismo para maging kaanib sa iglesia ng Diyos. Kasi pagkatapos na mabautismohan, si Pablo ay naging kaanib sa iglesia ng Diyos. Pakinggan nyo ang 1:2 ng unang Korinto. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ayun, maliwanag po si Pablo, dati nasa relihiyon ng mga Hudyo, nasa Judaismo. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Kung natatandaan niyo yung Galacia 1:13, aking nilipol at inuusig na malabis ang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na ipinangangaral ni Kristo at mga naunang apostol. Yung inuusig niyang iglesia, doon siya tinawag. Nung tawagin siya, ang unang sinabi sa kanya, magtindig ka, magbautismo ka, hugasan mo ang iyong kasalanan. Kaya yun ang unang-unang aral na ipinatanggap kay Pablo para siya maging kaanib naman ng iglesia ng Diyos. Kaya nung bandang huli, sabi niya, si Pablo, tinawag na apostol ni Jesucristo, siya may sabi nun, sulat niya ito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid,
sa iglesia ng Diyos. Nagtuturo na ngayon siya sa iglesia ng Diyos. Kaya mula sa Judaismo na inuusig niya ang iglesia ng Diyos, naging kaanib si Pablo sa iglesia ng Diyos na kanyang inuusig. Ang katunayan noon, doon sa Galacia 1:22, basahin po natin. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayoy nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang ganda ng istorya, no? Sabi ng mga unang Kristiyano, yung umuusig sa atin ng una, ngayon ipinangangaral niya ang pananampalataya na sa ibang panahon ay kanyang sinisira. Kaya nung nasa relihiyon siya ng mga Hudyo, inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Nung tawagin siya ni Kristo, naging kaanib siya dun sa iglesia ng Diyos. Ang usapan ngayon ng mga miyembro sa iglesia dun sa Judea, ang sabi, yun ikang umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang liwanag Ang inuusig ni Pablo, iglesia ng Diyos, yung inuusig niyang iglesia ng Diyos, doon siya naani bandang huli. Ayun. Kaya, ang unang-unang ginanap ni Pablong aral ay magpabautismo, mga kapatid. Pero hindi po namin ipapaganap sa inyo ngayon yan. Magsuri muna po kayo kung kailangan ba na magpabautismo kayo o umanib sa iglesia. Kasi yun pong pagbabautismo, yun ang formal na pag-anib sa iglesia sa Biblia. Gaya ni Pablo, na dating miyembro ng Judaismo, umanib sa iglesia ng Diyos, unang-unang ginawa niya magbautismo. Yung kasi ang sabi ni Kristo, gumawa kayo ng alagad sa mga bansa, bautismoan niyo sila, pagkatapos turuan niyo silang ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Maliwanag na ang bautismo ang pangunahing aral para linisin ang kasalanan ng isang taong kagaya ni Apostol Pablo, na nang una ay nang uusig sa iglesia, nung tawagin ay binautismohan sa iglesia para maging kaanib sa iglesia. Maring itanong ng kahit na sino, bakit? Kailangan ba ang pag-anib sa iglesia ng Diyos, mga kapatid? Kailangan ba yon? Basahin natin ang 2:41 ng Gawa. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Lahat ng tumatanggap ng aral, ng salita ng Diyos, na ipinangangaral ng mga apostol, binabautismuhan po. Kaya, para maging kaanib sa iglesyang totoo, unang-unang ginaganap ay pagbabautismo.